Good afternoon mga boss, kumusta po kayo dyan? Samahan niyo po ako ating bisitahin ang ating ongoing project dito sa Olivares Homes, Calamba mga boss. Evergreen unit yung ating project dito mga boss, okay? So, activity mga boss, eto si Boss Melvin, fabrication nung gate tsaka fence, okay? So, bali dalawa yung gate natin, vehicle gate, service gate. So, ginamit nating materials based dun kay client na request, stainless mga boss na tubular 304. Okay? So ito yung ating framing. The same time yung magiging design nito mga boss yung PVC planks, okay, yung solid PVC planks. So in order na natin kay Jalcon mga boss. So hopefully next week meron na silang available na materials para madala na natin, makabit na rin natin tong fence at gate. So bali naka-setup na rin yan mga boss, okay? So meron na rin yung mga abang, eto mga boss, yung pagkakapitan ng gate pati yung fence. So dito naman mga boss, yung design ng cladding nakabit na rin ni Boss Berdan. Ayan. So kinulang tayo ng tiles, gawa ng lalagyan pa natin yung pinakang gilid para mas gwapo siya, okay? Naka 45 na rin yan. Okay, naka 45 na rin kabilaan. So ito pintura na lang. Ayan, okay? So ito yung design ni client mga boss. So nabili natin tong tiles na to sa FG. Okay? Depo. Yung garahe naman mga boss yan, almost complete na, na-tiles na rin. Okay? So ito naman yung ating dirty kitchen. Yan. So bali na tiles na ni Boss Jack yung wall pati yung flooring mga boss. Sa ilalim meron yan tiles. So ito yung perspective design ni client mga boss. Okay? So yan. So nabili natin tong tiles mga boss sa 2 Tiger pa rin mga boss. Okay? Sa Barangay Kiling. Sa tapat lang po siya ng Yakult mga boss. 2 Tigers times Fair Deco. Okay? So ito naman yung flooring mga boss, sa Welco natin to binili. Okay, Welco. So ito naman yung roofing natin mga boss. Okay, so ginamit natin dito galvanized iron, painted mga boss. So long span ang tawag dito. Okay. So yan, nagkakabit si Boss Jeff tsaka si Boss Berdan ng mga flashing. Okay. So yung tips natin dito mga boss, kailangan gagrinderan nyo dito. Okay. So hihiwaan nyo siya paikot para nakapasok yung flashing mga boss. Ayan. So
So, yun ang kagandahan. Pero yung pagka-grind nito mga boss, medyo naka-slant, naka-slide. Okay, para pagpasok niya, yung tubig ulan, dadaos-dos lang din. So, after nito mga boss, kailangan naka-rivet. After nung rivet mga boss, ito lalagyan natin to ng sealant or either elastoseal. Okay, para hindi magsisip-sip yung tubig. Tapos end cap. So napakalaga merong end cap para hindi pumasok yung tubig ulan pagka bumuhos yung malakas na ulan, okay? Tapos naka-rivet pa rin lagi, okay? So kabilaan yung rivet niyan mga boss. So ito yung rivet niyan mga boss, yan. Okay, so kailangan naka-rivet. Sa kabila ganun din. So yun mga boss, kailangan naka-rivet siya. Tapos tex screw yan. So lahat yan naka-tex screw. Tapos kailangan yung makakasuot pa rin yung kamay para pag maglilinis mga boss. Okay? So yung gutter natin dito mga boss stainless yung ginamit natin. Okay? So ito naman mga boss kahit 2 inches lang yung overlap nitong bubong natin. Okay? Para may 2 inches pa rin dito, makakasuot pa rin yung kamay pag maglilinis. Yan. So ganun din dito mga boss. Lahat ng flashing mga boss kailangan mayroon siyang hiwa mga boss para maipasok yung flashing. Okay? Tapos rivet. Napakahalaga. Okay, tapos tsaka ipapasok lalagyan ng sealant. Okay? Either sealant or elastoseal. Ito naman mga boss, pipinturahan natin to. So ito naman yung slab natin dito sa likod. So yung baba nito mga boss, yung kusina, yung extension. Okay? So naglagay tayo dito ng sukalo mga boss para yung tubig ulan hindi lalampas dun sa kapitbahay. At the same time, pininturahan na rin natin yung mga exist bars. Okay? Para kahit pa paano, hindi siya agad kakalawangin. So lahat naman yan napinturahan na natin. So yung fence nito mga boss almost complete na, meron na rin siyang pintura. Tubigan mo na lang daan para makita mo kung ano sitwasyon.